Ayan, isang mapagpalang hapon po sa buhay ng bawat isa. Nandito po ulit tayo sa ating online Bible study tuwing alas 4 po ng hapon dito sa ating Rema Pills. At patuloy po na pinag-aaralan natin ngayon ay yung The Cost of Following Jesus, Nobody Talks. Maraming pastor na po ang nagturo sa atin, si Pastor Rizal, kapon po si Pastora Dayan. Ngayon, napag-aralan po natin yung number 9 hanggang number 12 po. Ang sabi po niya rito sa The Cost of Following Jesus, Nobody Talks. Alam niyo po, may halaga ang pagsunod natin sa Panginoong Jesus. Dito po sa may Lucas chapter 9 verse 57 hanggang 58, meron pong tao na nagsabi sa Diyos na gusto niyang sumunod kay Jesus. At ang sagot sa kanya ng Panginoong Jesus, may tulugan ang asong gubat, may pugad ng ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan. Alam niyo po mga kapatid, ang pagsunod sa Panginoong Jesus ay hindi komportable. Ito po madalas o may dadaanan talaga tayong pagtitiis o hardship na tinatawag. Pero alam niyo po, ang pagsunod natin sa Panginoong Jesus ay mayroong kabuluhan. At ito ay nagiging mabangong samyo sa harapan ng Panginoong Jesus. Ito ay nagiging precious sa harapan ng Diyos. Although dumaan tayo sa mga bagay na iyon, ito po ay nagiging mahalaga sa harapan ng Panginoong Jesus. At ang pangako ng Diyos sa may John chapter 16 verse 33, bagamat dumaan tayo sa mga ganung bagay na may kapighatian, pero ang sabi ng Panginoon na napagtagumpayan na niya ang mundong ito. Amen po. Dito po sa may number 9, preaching the gospel boldly. Makipagbukasan po kayo dito sa akin sa may Mark chapter 16 verse 15. Ang sabi po ng Mark 16:15, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Sinasabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad o maging sa atin na kailangan natin ipangaral ang salita ng Diyos ng mayroong katapangan. Na hindi tayo yung tao na namimili ng shesheranan natin. Kundi kailangan ay ibahagi natin ang salita ng Panginoon, napapanahon man ito o hindi. Naalala ko po, speaking of sa katapangan, nung ako po ay nasa training sa Maseda, may soul winning. Matatapat ka talaga na minsan makikita mo na parang hindi ka tatanggapin, parang pagagalitan ka, parang sisigawan ka. Pero alam nyo po, dahil nasa training tayo, tinuturuan tayo doon na kailangan i-share natin ang salita ng Diyos. Alam nyo po, tinatry mo sharean. At alam nyo po minsan, nagiging po tayo yung parang nagiging judgmental tayo minsan. Wag na lang natin sharean yan, baka hindi tayo tanggapin. Alam nyo po kung sino pa po pala yung nagaganon natin, sila po pala yung mas tatanggap pa sa Panginoong Jesus. Alam nyo po mga kapatid, ang pagbabahagi po ng salita ng Diyos ay hindi po tayo pwedeng mamili. Hindi ko kayang mag-share sa harap ng maraming tao. Hindi ko kayang mag-share sa sobrang crowded na tao. Gusto ko one-on-one lang. Ay hindi po ganun. Ay na-encourage po tayo ng Biblia na maging matapang tayo na ibahagi ang salita ng Panginoong Jesus. Amen po. At haharap ka talaga sa mga ganung sitwasyon. Pero dahil nga tayo ay nagdesisyon, ay sa halaga ng pagsunod natin sa Panginoong Jesus na maibahagi natin ng may katapangan yung salita ng Panginoong Jesus. Dito po sa may number 10, sabi niya dito, conviction provokes hostile reaction. Alam niyo po dito po sa may Acts chapter 7 verse 54. Ayan. Ito po, sabi niya dito, nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Kung itutuloy po natin ito hanggang pababa, dito po ay nagpapahayag si Esteban sa mga tao. Nire-rebuke niya yung mga tao sa pamamagitan ng mabuting balita. At alam niyo po sa atin, sa pag-share natin ng Word of God, minsan, mai-encounter natin yung mga ganitong sitwasyon.
na tinatamaan yung sinesharean mo. Nakikinig sila, tinatamaan sila, na instead na sila po ay magrepent or sumang-ayon sa salita ng Diyos na ibinabahagi natin, ang nagiging reaksyon nila ay nagkakaroon sila ng hostile, yung pagiging malupit. Yung pagiging malupit na reaksyon. Na ulitin ko, instead na sila po ay sumang-ayon sa atin pong isineshare, ang nagiging reaksyon nila, may time na sinisigawan tayo, may time na pagpabagsakan tayo ng pintuan, pagtatabuyan tayo. Pero, ang totoo, nakukonvict sila. Alam nila sa sarili nila na mali yung ginagawa nila. Pero instead nga na magrepent, ang ginagawa ng mga taong ito ay nagagalit sila. Gumagawa sila ng hindi maganda dun sa pag-share mo. Kagaya ng ginawa nila kay Esteban, nung narinig nila ang mga salita ng Diyos, nakonvict sila na mali ang ginagawa nila. Pero anong ginawa nila kay Esteban? Binato nila si Esteban hanggang sa si Esteban po ay namatay. Sa pagsunod po natin sa Panginoong Yesus, ito po yung halaga. Ito po yung isa sa mga dadaanan natin. Sa pagbabahagi natin ng salita ng Diyos, may time na mapapahiya tayo. May time na tayo po ay matatapakan yung ego natin. May time na mapipisikal tayo. Pero ito po yung pinasok natin. At mga kapatid, kung ito po ay nararanasan natin, congrats po kasi tayo po ay nagiging tagasunod ng Panginoong Yesus. Meron pong isang istorya na isang high school student po. Siya po ay born again Christian. At lagi po siyang nagdadala ng Biblia sa school para magbahagi ng salita ng Diyos sa kaklase niya maging sa loob ng campus. Alam niyo po, ito pong estudyante na ito, lagi niyang sinesharean yung mga classmate niya. At sa kakakulit niya, kakabahagi niya ng salita ng Diyos, yung mga classmate niya na kulitan na sa kanya. At niyaya siya minsan sa isang gubat, At pagdating nila doon, itong mga classmate niya, binugbog siya. Sa sobrang bugbog niya, akala niya doon na siya mamamatay. Akala niya doon na matatapos yung buhay niya. Alam niyo po, paiksin ko po yung kwento, lumipas po yung mahabang panahon, sila po ay naging matanda na, may edad na sila. At aksidenteng nakasalubong nung classmate niyang nambugbog sa kanya at siya sa palengke. Nung sila po ay nagkasalubong, nakilala nung nambugbog sa kanya yung high school student na ito. At ang sabi niya, ikaw ba yung classmate namin na binugbog namin noon dahil sa kakashare mo ng salita ng Diyos? Alam niyo po, sabi po nung high school student na ito na nagsishare, o nung Kristiyanong ito na nagsishare ng Word of God, sabi niya, oo, natatandaan kita. Ito pa nga yung mga marka ng ginawa niyo sa akin noon. Pero alam niyo ba na pinatawad ko na kayo sa inyong ginawa sa akin. I love you with the love of the Lord. Yun yung sinagot. Yun yung sinagot nung Kristiyanong kaklase niya. At alam niyo po mga kapatid, dahil dun sa ginawa niyang yun, lumuha yung classmate na nambugbog sa kanya. At ang sabi, alam mo, sa kabila ng ginawa namin sa'yo, akala namin mamamatay ka na doon, pero bakit nagawa mo pa rin kaming patawarin? Minsan may mga ganyan po tayong madadaanan. May mga ganito po tayong sitwasyon na madadaanan, pero hindi po natin kailangan gumanti. Ang kailangan po natin na ipakita ang pagiging Kristiyano sa kanila. Dito po sa may number 11, spiritual warfare is real. Buksan niyo po yung Bible niyo dito po sa may Ephesians chapter 6 verse 12. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa Ephesians chapter 6 verse 12, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito, ang hukbong espiritual ng kasamaan ng sahim papawid. Alam niyo po mga kapatid, ang labanan ay hindi sa laman, kundi espiritual. Hindi mo kailangan na kapag ikaw pinisikal, mamisikal ka din. Hindi mo kailangan na kapag pinagsabihan tayo ng masakit na salita, ay suklian din natin ng masakit na salita. Bakit? Kasi hindi naman yun yung tao yung kalaban natin. Kundi ang kalaban natin ay kagaya nga nung sinasabi niya dan, yung ruler of darkness, principalities,
wickedness spirit in high places. Ano po? At marami pang iba. At bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesus, dapat alam natin kung papaano kumilos at alam natin yung taktika ni Satanas para alam natin kung siya ba ay umaatake sa atin o hindi. Ano po mga kapatid? Ito po ay dapat na alam din po natin. Hindi lang basta, alam natin, aware tayo na kapag kumikilos na ang Panginoong Hesus. At sa atin po, dapat aware din tayo kapag kumikilos rin ang kaaway. Dahil sa pagsunod natin sa Panginoong Hesus, ay mayroon pong labanan. Pero sabi niya, dito po sa may verse 13, ina-encourage po tayo ng Ephesians chapter 6 verse 13, na sabi niya, kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ninyong sa pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Alam niyo po mga kapatid, sinasabi po ng Biblia na isuot po natin yung baluti na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus. Bakit kung hindi natin maisusuot ang mga baluti na ibinigay sa atin ng Diyos, hindi po tayo makatatagal sa labanan o sa spiritual warfare. Amen po. Ang spiritual warfare po is totoo. Ano po? Kaya nga po mga kapatid, na palagian po nating i-check baka yung isa sa baluti na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay wala na. Lagi mong i-check yung helmet, yung bracelet, yung sword of the Spirit, yung shoes of readiness. Kailangan lagi po natin yan chine-check kung ito ba ay nakasuot pa sa atin o hindi. Kasi ulitin ko, mayroon po itong labanan. Panalitiliin natin ang baluting kaloob sa atin ng Diyos para makatagal ka at manatiling nakatayo pagtapos ng labanan. Sabihin natin, nagtagumpay tayo, kaso sugatan naman tayo. Hindi na tayo halos makatayo dahil sa tindi ng damage na naranasan natin. Hindi po ganun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Panginoong Hesus na pumasok tayo sa labanan, lalabas tayo ng makatayo, matatag, at matibay. At mangyayari lang po yun kung tayo po ay magiging aware na nakasuot palagi sa atin, yung baluti na kaloob ng Panginoong Hesus. Dito po sa may number 12 po, mabilis lang naman po sa pinag-aaralan po natin, Satan opposes God's work. Ano po? Dito po sa may 1 Peter chapter 5 verse 8. Ano po? Buksan niyo po yung Bible niyo. Dito po sa may 1 Peter chapter 5 verse 8. Ang sabi po niya dito, humanda kayo at magbantay. Ang dyablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aalig-aligid na naghahanap ng masisila. Ano sabi niya po dito, kapag nagsimula ka ng sumunod sa Diyos, sa pinagagawa ng Diyos sa iyo, si Satanas ay nagsisimula na siyang salungatin ka. Kapag nag-start na po tayo, nag-decide na tayo sa sarili natin na susunod tayo sa Panginoong Hesus, alam niyo po, nagiging mainit ang mata sa atin ni Satanas. Bakit? Kasi nagsisimula na tayong gawin yung pinagagawa sa atin ng Panginoong Hesus. At sa pagsunod po natin sa Panginoong Hesus, expectin po natin na ikaw ay magiging babantayan ni Satan. Amen po mga kapatid. Kaya nga po sina-encourage niya tayo na maging mapagbantay at maging handa. Kaya nga po maging watchful and prayerful po tayo. Hindi lang tayo basta nag-watchful, kailangan nagiging prayerful. Hindi lang din tayo basta nagiging prayerful, kundi nagiging watchful din po tayo. Amen po. Pero alam niyo po, dito po sa may verse 9, ang sabi po niya dito, labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Ano po? Ang sinasabi po niya dito sa may verse 9, mayroong dyablo na nagbabantay o aali-aligid sa atin. Ano po? Kasi nga, gusto niyang salungatin yung mga bagay na gustong mangyari ng Diyos sa buhay natin dahil sumunod tayo sa Kanya. Ang gusto ng Diyos, pagpalain ka. Ang gusto ng Diyos ay gumaling ka, gumaling tayo, mapagpala yung ministry natin, pero nandiyan si Satanas na sasalungatin, yung mga bagay na yun. Pero ang kailangan nating gawin ay labanan ninyo, sabi niya, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Amen po mga kapatid. Bilang pagkatapos po, sa pagsunod po natin sa Panginoong Hesus,
mainam po na ito po ay ating pinag-aaralan para nagiging aware po tayo. Hindi tayo nagugulat na ay ganito pala ang sumunod sa Lord. Ano po? Yes, dadaanan po natin yung mga bagay na ito. Pero isang encouragement po sa Nehemiah chapter 8 verse 10, panatiliin natin yung joy sa puso po natin. Nang sa gayon, dumaan man tayo sa pangit na sitwasyon, kung yung joy ng Lord ay nananatili sa ating puso, ano po, tayo po ay makapagtatagumpay hindi dahil sa magaling tayo, kundi dahil sa lakas, sa presensya ng Panginoong Hesus. Ganun lamang po kadali yung ma-share ko po sa inyo. I hope and I pray po na meron po tayong natutunan. Bago po tayo tuloy magtapos, tayo po ay yumuko at manalangin. Aming Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa kabutihan sa kadakilaan mo sa amin. Maraming salamat sa hapong ito na ipinagkaloob mo sa amin at naunawaan namin, Panginoon, na kung kami ay susunod sa iyo, Panginoon, ay kailangan naming daanang ito. Pero Lord, maraming salamat dahil ang pangako mo sa amin ay napagtagumpayan mo na ang mundong ito at dahil ikaw ay nasa sa amin, nagtagumpay na rin kami. Maraming salamat, Panginoon, sa mga nakinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Matanim ito sa aming puso at ito, Panginoon, ay magamit namin hanggang sa muli mong pagparito. Maraming salamat po, aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at God bless po.